Welcome to Yalong Moto. For this video, pag-usapan natin ang aking helmet. Ang brand nito is Arai. Made in Japan, syempre. Ang model nito is Rapid Neo. Classic helmet ito, no, kung nakikita nyo. Sa itsura pa lang, classic na classic. Tapos nagustuhan ko to dahil syempre maliban sa gawang Japan, eterno dun sa CB650R. So kung nakikita nyo, yung finish niya is matte black, no? So same na same dun sa motor. Tapos ang kinagandahan nito, meron siyang pagka-gold na linya dito, which is parang kung titignan mo, itatabi mo sa motor, parang continuous yung front fork na may pagka-gold papunta sa helmet, which is napakaangas. So, pansinin nyo yung mga fork ng CB650, medyo gold-gold yung kulay nun, may pagka-gold siya. So, pagkasuot mo to, nakasakay ka sa motor, aba, iba ka. So, ganun siya, no? Kaya nagustuhan ko to. Bali, ang colorway nito is Cafe Racer. Medyo bihira lang ang merong ganito kasi most likely yung mga merong Neo na helmet from Arai, yung mga solid colors. Saka, yung mga, meron sila ibang colorway na parang may mga graphics sila na iba naman, hindi siya ganito na napakaangas tingnan. More on classic na nga yung shell, naging classic palalo dahil sa ano niya, sa graphics, no. So ayun siya. Ang comment ko lang dito is yung mga butas niya, no, yung pagka-cut ng shell, kung napapansin nyo, ayan, hindi sila todong pulido hindi sila smooth, kumbaga hindi balance ang pagka-cut niya. Siguro manumano yung pag-scrape nito nung pina-finalize nila yung butas. Baka hindi dumaan sa makina, manumano, kaya siya ganyan. Pero maliban doon, wala naman na akong comment, no? Pero makukumpara ko to doon sa HJC B10 dahil meron din akong B10. Initially kasi ang plano kong kunin na bike is yung Triumph Trident 660. Nakita ko bigla yung Honda E-Clutch. So, nag-CB na lang ako. Kung ikukumpara mo siya dito, parang mapapansin mo yung comparison, more on premium yung HJC. Gawa ng hidden yung nakatago yung pagkakat ng shell dahil meron siyang parang eyelet. Meron siyang nakasalpak dyan, nakatago itong edge. So, ganun siya. Butas-butas na bilog-bilog kasi yung dito ng HJC. So, ganun ang kinaibahan. Pero gustong-gusto ko to dahil sa airflow niya. Meron ka na dito sa chin, no? Meron tong saraduhan dito So, ayan. So, nasa yun naman kung bubuksan mo or hindi. Which is napakagandang addition. Dahil yung iba kasi wala kang choice, always open Tapos, meron ka din dito sa harapan, no? Sa may bandang eyebrows. So, kung itataas mo to, itong visor mo, ayan, dito mo makikita yung papasukan ng hangin. Tapos, ayan, kasama yung gate ng hangin dito sa visor mo. So, ayan, ang linis dito, classic na classic. So, meron ka ng inlet dito sa harapan. Siyempre, meron kang outlet, which is napaka-okay. So, kompleto, di ba? So, ayan, 360 view muna tayo para makita nyo yung colorway niya. Kung nagde-decide kayo na ganito kukunin nyo, at least may idea kung ano yung matatanggap nyo. So, ayun. Tapos, check natin kung ano yung included sa box kasi 3 beses pa lang nagamit yan Nung kinuha yung motor, saka nung 2 consecutive days na tinry ko yung motor dyan sa tabi-tabi. Maliban dun, wala pa akong oras na magmotor. So, ayan, ito yung nakalagay dito sa visor ng bago siya, no? Ito yung sinasabi kong airflow, which is kumpleto. May inlet, may outlet, which is maangas. Kung gusto nyo mabasa yan, gamit lang kayo ng Google Translator app. Ipindutin nyo yung camera icon, tapos itutok nyo dyan. Itatranslate na yan. So, importante yan lalo na dito sa mga paperworks. Ito ano lang to, yung Manufacturer Association na paper. Tapos, inventory, additional sticker, yung plastic ng manual. Ito yung mga parang manual. Ito, helmet guidebook kung paano i-maintain yung helmet, paano i-disassemble. So, nandito siya Hindi, teka, parang nagkabaligtad. So, ito, nandito pala yung yung kung paano i-disassemble. Tapos, ito, more on parang yung testing ata nila Yung impact absorption, ayan, nandito. So, kung mahilig kayo magbasa, ba't hindi nyo basahin, di ba? Bahala kayo dyan. So, ito yung bag na wala namang special pero maganda yung quality. Talagang hindi magagasgasan yung helmet. Just napakaganda. Mayroon din kayong kakapiranggot na bubble wrap. Okay na din. Saka, importante, may marshmallow kayo, no? So, kung gutom ka, pwede mong kainin to. Hindi, joke lang. Ano to? Protecting material. Cushioning material to, no? Para hindi mabugbog yung helmet. Baka kainin nyo, sisihin nyo pa ako Tapos, meron kayong eye drop. Pag pagod na yung mata sa biyahe. Ay, hindi. Silicone lubricant. Ito, lubricant to. Wala naman na kayong ibang paglalagyan ng lubricant maliban dito sa visor na mechanism So, kung paano lagyan, basahin nyo yung manual. Nandun siya. Panigurado, no? Kung paano lagyan at ilang patak dapat ilagay at kailan dapat lagyan. So, ganun lang yun. Then, wala nang ibang included Yun lang naman Check natin yung box. Kasi baka bumibili kayo, box pa lang peke na. Tapos binayaran nyo ng pagkamahal-mahal. Sayang pera nyo. So, ayan siya. Yung box ganyan. Meron kayong sticker dapat dito na ganito. Yung size, 59 to 60 cm, which is large yan. Tapos, yung model. Sabi ko nga, model Neo. So, ganyan yung box. Alright. So,
tandaan nyo, huwag kayo bibili ng peke, no? Kasi sayang ang pera nyo sa ulo nyo yun eh. I-consider nyo rin yung halimbawa na aksidente ka. Kung pangit ang helmet mo, edi pangit ang resulta ng aksidente. Dapat do sa protected ka. Okay na yung gumastos ka ng medyo malaki dito sa helmet kaysa do sa gumastos ka ng malaki sa operasyon mo. So yun lang naman, na-share ko lang ito dahil maglalagay tayo ng helmet na camera mount. So maglalagay tayo dito. Baka sa following video natin yun. Lalagyan natin ng action cam to para at least meron tayong recording pag nagbibiyahe. Maraming loko-loko sa daan kaya kailangan nating mag-ingat, magkaroon ng parang dashcam kung sasakyan yan. So yun lang naman for now. Maraming salamat kung tingin yung helpful ito or na-amaze kayo sa Cafe Racer helmet ng Arai. Leave like, tapos mag-subscribe and follow na din kayo dahil marami pa tayong pag-uusapan. Thank you so much. See you next time.